beloved Boss Mike Cervera. Atcheng! Ito na, si Atcheng ko. Pasok! Kami ng kahambugan at kayabangan na pinagsasasabi nitong si Harry Roque. Ayan na si Atcheng ko. Alam niyo, paborito ko to. Sa mga hindi pa ho nakaka-subscribe sa kanya o nakaka-follow, puntahan nyo sa TikTok, ano? Oo. Kasi mga kababayan, alam nyo na to. Magaling. In fairness, magaling talaga siya. Opo ha, magaling talaga siya. Eto na. Uy, ay, Atcheng! Pasok! Na kesyo mapapauwi daw niya si Digong ng Pilipinas nang walang kasalanan. Correct. In the end, ilalaglag lang pala siya ng mga Duterte. Aray ko. Tama ka dyan, Atcheng. Tama ka dyan. I-post ko nga yan sa story ko. Oo, i-post mo. Uy, magagamit na naman nila. Kita mo, Libayan, marami silang natututunan. Sabihin mo na walang natututunan sa channel ko. Ang dami kong kasabihan rito. Oo. Di ba? Gusto mo sa susunod, tuturuan ko pa silang maggupit, magkulot, at saka mag-puts pa, manicure, pedicure. Di ba? Napapakinabangan pa nila. Kita mo, pagkakakitaan nila yon, Libayan. O ano naman ituturo mo sa kanila, sa mga manonood mo, na pagkakakitaan nila? Sige nga, wala! Diba? Ako, marami kong alam, marami kong talent. Di nyo lang natatanong, mga kababayan, napakarami kong talent. Eto na. At hindi naman pala siya kukunin na abogado. Yun naman pala. Nagyayabang pa siya na siya ay registered counsel dyan sa ICC. Oo nga, registered counsel daw siya, Atcheng. Sabi ni Aitang rito, nagre-reklamo na mga kababayan ko. Oo. Nako, mag-10,000 na tayo. Tapos 2.2 lang yung nagla-likes. Mga kababayan naman, gawin nyo naman yung partisipasyon nyo. Diba? Tama na to. Total 35 minutes na. Pwede na to kay YouTube. Tigil na natin to kung ayaw nyo mag-like. Bahala kayo. Pero prerogative nyo naman yan kung magla-like kayo. Hindi ko kayo pipilitin. Ano? Oo. Basta manood lang kayo, nandiyan kayo, may matutunan kayo kahit ganito. Okay na ako. Atcheng, banata mo. Mas madali nga naman para sa mga Duterte na kunin siya dahil acknowledged na siya na counsel. Pwede siyang tumayong abogado dyan sa ICC. Pero hindi pa rin siya kinuha. Bakit? Bakit, Atcheng? Bakit hindi siya kinuha? Kita nyo? Accredited na siya, mga kababayan, ha? Saan? Sa ICC? Pero bakit hindi pa rin kinuha? Tulog ka na, oo nga eh. Pag ako natulog, mga kababayan, hindi. May derby pa ako mamaya. Oo. May 3 rounds pa ako. Schedule. Eto na. Pasok. Oo nga, Atcheng, bakit kaya hindi siya kinuha? O kayo, baka naman alam nyo ang dahilan. Paki-comment naman dyan. Bakit ba hindi kinuha si Roque? Kasi kawawa naman tuloy. Anong ibig sabihin yan? Hindi sila nagagalingan sa'yo. Ay, nako! Hindi daw sila nagagalingan sa'yo. Kasi, alam nyo naman si Roque, maraming fake news na ginawa to. Biruin nyo mga kababayan, hindi sana mahuhuli. Sino? Si Digong. Kaso mga kababayan, nagbigay ng maling impormasyon. Sabi ni Roque, wala naman daw wala naman daw warrant ang ICC. Ang warrant daw niya ay galing sa local court. Baka sa RTC, baka sa NTC. Alam niyo yun? So mga kababayan, biglang nagulat sila. Ayan na! Si Torre, mga kababayan, biglang lumabas sa eroplano. May kasama. Kulang na lang dambayin siya. Kita niyo yan, mga kababayan? Tapos sasabihin nila, si Roque para sa kanila. Ayun, mga kababayan, doon na nag-umpisa ang pagdududa. Bakit? Nagbigay ng maling impormasyon eh. Kaya tuloy mga kababayan, kayo mga DDS
sisihin nyo si Roque. Si Roque may sabi niya na ano, na walang warrant sa ICC. Tapos bigla-bigla dumating, may warrant pala eh. Oh, kita nyo, mga kababayan ko. Tuloy, Acheng. Harry Roque, wala silang tiwala sa'yo. Wala Correct. silang believe sa'yo. Correct! Hindi sila naniniwala na kaya mong ipanalo ang kaso nila. Naman! Or, in simple terms, you're just not good enough. Baka naman ano, Acheng, baka naman may pagdududa lang. Hindi ka magaling para sa kanila. Oo nga. Kasi kung talagang magaling ka, kahit ano pa ang maging hadlang, kahit ano pa ang maging dahilan, Oo nga. kukunin at kukunin ka kung talagang sa paniwala ng mga Duterte ay magaling ka at makakatulong ka sa kaso nila. Tama! Pero sa taas ng lipad mo na isa kang magaling na abogado, sa kahambugan mo, lumagpak ka din ng pagkalakas-lakas. Tama! Malakas talaga yun. Napakabigat nun eh. Aching naman, napakabigat nun. Siyempre, pag lumagapak yun, baka tumalbog pa yun. Oo, di ba? Parang bola. Tumatalbog siya. Oo, tuloy. Hindi ka naman pala kukuning abogado pagkatapos mo magyabang ng magyabang at pumunta ka pa dyan sa The Hague para Oo bisitahin sila. Oo nga. So sana ngayon magising ka na Mm. na hindi sila naniniwala sa iyo. Kaya yung ginagawa mong pagtatanggol sa mga yan, itigil mo na. Bumalik ka na sa dati mong ginagawa bilang isang totoong human rights lawyer. Tama! Oo. Oy, mag-20 mil na tayo rito. Oh. 8,000 na. Baka naman yung iba. Oh. 2.6 pa lang yung nagla-likes dito. Ano ba kayo? Mga Indiano? Mga Afrikano? Mga Malaysian? Mga Hapon? Mga ano? Pakisabi naman kung ano kayo. Kasi wala naman ako nakikita nagko-comment dito na ibang lingwahe, oh. Oh, yung mga taga-Japan. Oh, baka naman nakakalimutan nyo. Tuloy. Nung panahon na matino ka pa, Oo nga. nung panahon na naniniwala pa yung mga tao sa iyo. Correct! Nung panahon na matino, kailan ba naging matino yan? Hindi ko maalala. Oo. Ruben Libuon, thank you naman. Diba? Kailan ba naging matino? Paki-explain nga. Hindi ko maalala na nagkaroon ng tagpo sa buhay niya na naging matino siya. Diba? Sige tuloy. Pero magmula kasi nung napunta ka dyan sa mga Duterte, nahibang ka na, nalasing ka sa kapangyarihan. Pero in the end, ilalaglag ka pala ng pamilya niya. Correct. Nilalaglag ka pala ng pamilya nila. Huwag kang mag-alala, Atty. Claire, hindi ka ilalaglag ni Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos, mapagmahal yun. Oo, basta manatili kang loyal dun. Hindi ka ipapahamak nun. Diba? Hindi ba si Atty. Claire, bilib na bilib ako dyan kay Atty. Claire. Sa totoo lang. Ibang klase. Opo ha. Ay nako, hindi ko na sasabihin kung ano yung mga personal kong nalaman sa kanya. Pero ibang klase si Atty. Claire, mga kababayan. Oo, maprinsipyo, ibang klase. Sa totoo lang, mga kababayan, kung pipili kayo ng isang senador sa mga susunod na mga eleksyon, piliin nyo si Atty. Claire, mga kababayan. Napatunayan ko yan. Ako na ho nagsasabi sa inyo, ay bakit po kanyo? Alam nyo naman kung anong ibig kong sabihin, ano? Oo. Alam nyo kung anong ibig kong sabihin, mga kababayan? Ibang klase. Ibang klase yung pangangatwiran. Ibang klase yung prinsipyong daladala. Grabe. Malupit. Oo, malupit. Oo, malayong-malayo sa ibang abogado dyan. Tuloy. Yan. Wala ka nang aasahan na kukunin ang serbisyo mo niyan kasi they do not believe in your capacity, they do Correct. not believe in your skills, they do not believe in your intelligence, they do not believe in your ability. Correct, Atche. Napakasimple. Simpleng-simple lang yan. Oo. Napakasimpleng unawain pero alam mo si Roque, malamang hindi niya yan tatanggapin. Ipagpipilitan niya pa rin yung sarili niya. Kanino? Kay Duterte. Ewan ko ba kung anong gayuma meron si Duterte, bakit hindi sila makaalis kapag nadikit? Para bang sorry
muntik ko nang masabi, baka may mga nananghalian, naghahaponan at kumakain dyan. Diba mga kababayan? Parang nadikit. Diba? Oh, ganun yun. Oh, tuloy. Pag-isipan mo mabuti. Walang ibang dahilan kung bakit hindi ka nila kukunin kung sila bilib sa'yo. Correct. Kukuha pa sila ng ibang lahi, magbabayad pa sila ng mahal, Oo nga. samantalang kung magaling ka talaga, andyan ka lang, available, Oh, libre pa. pinagsisiksikan mo nga yung sarili mo kahit libre, kahit hindi ka bayaran. O, sana magising ka na. Sampaling kaya natin ng ganire. Sasampalin kita ng burat. Para lang sa ganun, magising ano. Hindi pa magising-gising sa katotohanan eh. At Cheng, ano kaya? Pag nagkita kayo, ano una mong gagawin? Ako, alam ko eh. Alam nyo kung ano unang gagawin ni Cheng? Sasabunutan niya. Sasabunutan niya si Roque. Oo. Ma'am Basaya, thank you naman. Diba? At Cheng, alam ko, sasabunutan mo siya. Anyway, mga kababayan, yan po ang opinion ni Cheng ko. Our beloved Boss Mike. Boss Mike.